Aquino, Rojas. Dalawang pangalan na namamayagpag sa politika. Dalawang pangalang nakaukit na rin sa ating kasaysayan. Mula sa panahon ng pakikibaka ng Pilipinas para lumaya mula sa mga Amerikano hanggang sa World War II, hanggang martial law, hanggang sa kasalukuyan. Dito, dati estatwa ni Ninoy. Ito may marker sa Benigno Aquino Jr. Dito, sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Anong nawala, tol? Hindi yan ni-renovate, tol. Ano? Baka tinanso na yan. Kinuha na yung mga pera-peraso ng ano. Oh. Gusto ko sana sabihin kasi, di ba? Oh. Aquino, Rojas. Oh. Dalawang pangalan yan. Hindi nyo alam mga kapatid ang kwento nila ay kwento rin ng ating gobyerno halos. Ganon, no? Mula kila Pangulong Manuel at Don Benigno Sr. hanggang kila Jerry at Ninoy hanggang kay Mar at Pinoy. Bakit hindi kasama dyan si Don Jejo Mar at saka si Senyorito Junjun? Medyo late na yun 86 na yun 86 na yun? Hindi pa pala. At saka maganda dyan, tol. Yung sila Rojas, tol, nasa pera pa sila, tol. Ito, nasa 100 si Rojas, Manuel Rojas. Ayan, oo. Si Ninoy naman, nasa 500 sa pesos. 500, patingin nga. 500. Ang kwento nila, alamin natin ngayong gabi, dito sa History. Shh! Uy! Lugi ako doon Anyari, alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Noy! Mar! Noy! Mar! Noy! Mar! Ang tinatawag nilang tuwid na daan, mahaba-haba rin ang pinagmulan. Masalimuot rin ang pinagdaanan. Kung tutuusin, dalawang probinsya ang pinanggalingan, Tarlac at Capiz. Simulan natin. Silang nooy mga mahusay na batang-batang mambabatas. Si Aquino, galing Tarlac. Noong 1919, naging kongresista siya kahit wala pang 25 anyos. Mahusay at parang veterano na raw kung tumalakay ng mga isyu sa legislatura. Nadiskubre siya ng nooy House Speaker na si Sergio Osmeña at kinupkop sa Nationalista Party. Taong 1921, nang maging bahagi ng House Steering Committee si Don Benigno Aquino. Sinasabi nila mga kapatid na noong panahon yun, isa raw siya sa mga pinaka-makapangyarihang tao sa gobyerno na merong mga kapangyarihan dati na eksklusibo lang sa Speaker of the House at Senate President. Malupit. Naging member siya ng Philippine Congress at pangunahin na nagtaguyod ang tinatawag na Mission for Independence. Pero kung manok ni Osmeña si Aquino, si Manuel Quezon naman, believe sa mas bata niyang katukayo, ang dating gobernador ng Capiz na si Manuel Rojas. Isang bar top notcher. Of course, landslide na nalo si Manuel. Sino ba naman hindi boboto sa kanya? Siya ay naging bantog na speaker ng Philippine Congress. I think wala pa yatang nakakalampas sa kanya. Pero pagsapit ng 1930s, nagkaroon ng pagpapalit ng mga kanya-kanyang manok. 1932, dahil may sakit, pinadala ni Quezon ng noy senador na si Sergio Osmeña at si Speaker Manuel Rojas sa Amerika. Tinawag itong Misyong Osrox. Ang resulta nito, ang Hair Hose Cutting Bill. Nakapaloob dito na bigyan ang Pilipinas ng kasarinlan matapos ang 10 taon. Akala ni Quezon, wa-epic ang misyon. Pero laking panik niya nang magkalinaw ang posibilidad ng kalayaan dahil sa hair hose cutting law. Kaya ayun, pinahabol niya si Aquino pa Amerika para pigilan ng dalawa. Kaso mo, sadyang walang makakapigil sa Osrox. Katunayan, sinuportahan na rin ni Aquino ang hair hose cutting bill. Kaya ayun, noong 1934, pumunta pa Amerika si Quezon mismo. Meron siyang sariling independence bill. Natawag dito ang Tidings-McDuffie na halos Xerox copy lang daw ng Hair Hose Cutting Act. Kapag hindi nito nilabanan, ay sisikat itong mamang ito at baka pupulutin siya sa kangkungan. Naglakad siya ng sarili niya at nakuha niya yung Tidings-McDuffie noong 1934. At nagtagumpay si Quezon for that. Under the blue skies of Manila and the Philippines. Pugi ni Quezon. Yan nahalal na presidente ng Commonwealth noong 1935.
years. Yun nga lang, pakiramdam niya, parang pinagtaksilan siya ng manok na si Rojas at ang pinagkatiwalaang si Aquino. Pero wag ka, yung dating magkaribal sa politika, aba, naging mag-close, naging magkumpadre pa. Tito ang tawagan ng mga anak nila sa isa't isa. Matindi pala yan. Malupit yan. At ito pa, naging mag-partner pa sa isang law office at sa isang mining company. Dikit pala Magkasosyo talaga sila. Oo. Pero kumpadre, patayin nga ulit ang 500 mo. Bakit? Mas maganda kung may ka-partner din siya oh. Di ba? Pang-load ko yan. At year's end, advanced Japanese units approached within sight of Manila. The offensive on the capital had been... Nang umeksena na ang mga Hapon, nag-ninja pa Amerika si Quezon. Isa si Benigno Aquino sa mga commissioner na itinalaga ng mga Hapon. Si Rojas na isang officer ng USAFE, nakalusot at hindi naging bahagi ng Executive Commission. Nagpanggap kasi na may sakit. 1942 nang buwagin ng mga Hapon ang lahat ng mga partido politikal sa Pilipinas at pinalitan ng iisa ang kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas o Kalibapi. Ito yung propaganda arm ng Japanese Imperial Forces sa Pilipinas para isulong di umano ang mabuting hangarin ng Japan sa Pilipinas. Na alisin sa atin ang pagiging pro-American at ibalik tayo doon sa ating ugnayang kultural at pang-ekonomiko sa mga Asyano. Muling nagkasama si Aquino at Rojas sa Preparatory Commission for Philippine Independence o PCPI. Ito ang grupong naatasang bumuo ng bagong konstitusyon. 1943, tinatag ang Second Republic ng Pilipinas. Dito, si Jose P. Laurel ang presidente. Pero sa pagbabalik ng mga kano noong 1944, nagbago ulit ang kwento. Kinailangang ilikas ang mga opisyal ng Second Republic papuntang Japan. Sina Laurel, Aquino at iba pa nakulong sa Sugamo Prison sa Japan. Dahil sa lamig at kondisyon sa kulungan, namayat daw si Don Benigno at nag-deteriorate ang kalusugan. Pero, noong December 1947, inatake sa puso si Don Benigno. Pero 4 na araw mula nung mamatay, na-dismiss ang kasong treason laban kay Don Benigno. Ang malungkot lang na nangyari kay Don Benigno, kahit napawalang sala siya sa salang treason o pagtataksil sa bayan, hindi pa rin nawala sa isip ng iilan na siya ay collaborator ng mga Hapon. Pero si Manuel Rojas naman, inabsuelto ng BFF niyang si Douglas MacArthur. Humiwalay si Rojas sa nasyonalista at binuo ang Liberal Party noong 1945 at sa ilalim nito tumakbo sa pagkapangulo noong 1946. Ang pagkakatatag ng Liberal Party ay saring daan para muling mag-cruise ang landas ng susunod na henerasyon ng mga Rojas at Aquino. Tol, ba't ganun, Tol? Wala yung pangalan ko dito. Walang sabay, Tol. Ba't ganun? At saka liberal din naman ako, Tol, ha? Pumapati kaya ako. Kaya mo na bakit ano formin mo? Kaya na ito imported, galing China. This program is brought to you by Liver Marine. Liver mo, sagot mo. Sa ilalim ng Partido Liberal, tumakbo at nanalo bilang Pangulo si Manuel Rojas noong 1946. At sa pagkakataong yon, nahalal siya bilang huling Pangulo ng Commonwealth at naging unang presidente ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Yun nga lang, nakakadalawang taon pa lang sa pwesto si Manuel Rojas, natigok siya ng atakin sa puso habang nagtatalumpati sa Clark Air Base. Pero ang daloy ng politika sa kanilang dugo, tuloy-tuloy lang. Tomorrow night, at about this same time, Ipinagpatuloy ng anak niyang si Gerardo Jerry Rojas ang nasimulan at naging presidente rin ng Liberal Party. Jerry was a consummate politician, talagang magaling. And he was like a shooting star. Taong 1957 nang maupo siya bilang kongresista ng unang distrito ng Capiz. Pagkatapos ng 2 termino, tumakbo naman bilang senador at naging top-notcher sa 1963 elections. He looked like the son of a president. I mean, he carried himself like royalty. So
He was a very gentle nature. He was very amiable and very warm. Kung gaano kakonserbatibo si Jerry, And I debated with my wife and my children. kabaliktaran naman daw itong si Ninoy Aquino, ang anak ni Benigno Aquino Sr. Mukhang may pinag-ugatan talaga sila. I guess the closest is Chris. he could turn it on, you know, and it would be difficult not to listen to him. And every time he came into a room, he always had sariwang balita. Huwag na magugulat kung tinatawag na Wonder Boy si Ninoy Aquino noong mga panahon na yon. Isipin po naman, pinakabatang mayor ng Concepcion Tarlac sa edad na 22, pinakabatang vice governor sa edad na 27, at pinakabatang senador sa edad na 34. At hindi lang yun, ha? Siya rin naging pinakabatang war correspondent sa Korea sa edad na 17. Challenge pa yung age niya dahil hindi pa 35 when he filed yung certificate. And in that celebrated case, nanalo si Ninoy sa Supreme Court. Sa Senado, nag-cruise ang landas nila Jerry at Ninoy. Mula sa pagiging nasyonalista, lumipat si Ninoy sa liberal at naging Secretary General pa noong 1966. Kasama nila Jerry at Ninoy si Senador Jovito Salonga sa partido. Silang tatlo ang mangunguna sa oposisyon laban sa diktadoryang Marcos. Taong 1965 nang mahalal na presidente si Marcos. At nung eleksyon ng 1969, nabigong mabalik sa Senado si Rojas. Tuloy, maaga pinag-usapan kung sino ang itatapat ng partido kay Marcos sa paparating na 1973 elections. Yan ay kahit pa si Jerry Rojas ang pangulo ng Partido Liberal. Pero mga kapatid, noong mga panahon na yon, napakalakas ng pangalan ni Ninoy Aquino. Yun nga lang, hindi natuloy ang eleksyon. Nagproklama kasi si Marcos ng martial law. At kasabay ng kamay na bakal, inaresto si Ninoy. Sa kasagsagan ng martial law, hindi na iwasang nasubok ang pagkakaibigan nitong dalawang ito. Sa mga tala ni Senador Jovito Salonga, may pagkakataon pa nga raw na nasigawan ni Ninoy si Senador Rojas dahil parang wala raw itong ginagawa para sila ay mapalaya. Anong ginagawa ni Jerry Rojas during martial law? So from day one, nanindigan si Jerry. And like I said, napakamatulungin sa resistance movement. Ganun pa man, hanggang sa kahuli-hulihan, parang kapatid raw ang turing ni Ninoy kay Jerry Rojas. I have always felt that I was the brother he never had. Kasi nga naman, sinasabi nila na wala ka raw aasahan sa rehimeng Marcos kundi pandaraya at panggigipit. Noong panahon yun, napagdesisyonan nila Ninoy, Jerry at Jovito Salonga na i-boycott na lang ang 1978 elections. Pero, ang chismis noon, may nagkaabadtripan raw kasi meron daw hindi sumunod sa usapan. Tol, di ba si Christian, Tol? Bata pa ni Christian, no? Cute, no? Cute, oh. Love, love, love. Kahit pa nangakulong, deadma si Ninoy sa mga rehas nang pangunahan niya ang Partidong Lakas ng Bayan o Laban sa 1978 Interim Batasang Pambansa Elections. Kalaban nila rito ang kilosang bagong lipunan na pinangunahan ng Noy First Lady Imelda Marcos. Siyempre, hindi nagtugumpay ang laban. Wala ni isa sa kanilang 21 kandidato ang nanalo. Taong 1980, makalipas ang higit 7 taong pagkakakulong, si Ninoy inatake sa puso. Pero pinayagan siyang magpa-opera sa Amerika. Napadpad din si Jerry Rojas sa New York para magpa-check up sa iniinda nitong karamdaman. Ang dalawang dating senador nagtagpo sa Amerika. Pero lingid sa kaalaman ni Ninoy, nagdurusa pala si Jerry sa sakit na kanser at taong 1982. Hindi nito matanggap ang pagpanaw ng taong itinuring niyang parang kapatid. I have always felt
that I was the brother he never had. And so tonight, to this elder brother of mine, ironical as it might seem, I give him the pledge he gave me then. I shall be the brother to his children, and hopefully, the brother especially to his two sons. Ang mga anak na lalaking tinukoy dito ni Ninoy ay si Mar at si Dinggoy Rojas. Pero hindi na rin mapanindigan ni Ninoy ang pangako. 1983, binaril sa tarmac ng nooy Manila International Airport si Ninoy. Pero sadyang malakas ang sipa ng politika sa dugo ng dalawang angkan. Kalaunan, naging Pangulo ng Bansa ang may bahay ni Ninoy na si Cory. At sa mga Rojas, bring the sentiments of the people of Capiz. Si Dinggoy naman ang tumuloy sa politika. Dinggoy was the earlier politician. He ran for congressman right after EDSA. Very popular with the LP leaders. Already looked at as the successor. So many of us, I included, I was a fan of Dinggoy. We looked to him for possible leadership in the future. Si Dinggoy ang hinahasang sumunod sana sa yapak ng ama niyang si Jerry. Yun nga lang, maaga siyang namatay dahil din sa kanser. Taong 1993, pinalitan ni Mar ang kapatid at naluklok bilang kinatawan ng 1st District ng Capiz. Until Dinggoy passed away, then he had to come and he took the same seat, which was the seat of their father as well. So, in a sense, he didn't aspire to it. It's sort of like royalty, it fell to him. Habang sa pamilya ni Ninoy, tanging ang uniko iho lang daw ang may pulso para sa politika. 1998, kumandidato at nanalo sa ikalawang distrito ng Tarlac, si Congressman Noynoy Aquino. Inumpisa ni Pangulong Cory to rebuild what was not even Rome. So let us begin, sabi niya. Noy na naman, let us continue. So he's looking for someone whom he believes can be best relied upon to continue. At kung totoo man ang kasabihan na history repeats itself, eto na yon. Sa Kongreso na naman, muling nag-cruise ang landas ng Aquino at Rojas at dumiretso pa hanggang Senado. Pero noong 2010 elections, muling sinubok ng pagkakataon ang relasyon ng dalawang angkan. Kung maalala nyo, siyempre, si Marosa dapat ang standard bearer ng Liberal Party. For your servant, our beloved Tita Cory, and 2 years ago... Kaso, pumanaw si Tita Cory, and the rest is history. At dahil maraming nagmamahal kay Cory, abay mukhang naambunan daw. Si Noynoy ng Cory Magic. I am announcing my support for the candidacy of Noynoy Aquino for President of 2010. Ayun, nagparaya si Mar at tumakbo na lamang bilang bise ni Noynoy. Bakit kaya ganun, ano? Ano meron sa politika sa Pilipinas? Bakit pag may isang namamatay, biglang may isang humahalili na hindi mo inaasahan? Tulad ng nung nawala si Ninoy, pumasok si Cory. Nung namatay si Dinggoy, biglang pumasok si Mar na walang kahilig-hilig noon sa politika. At nung namatay si Cory, biglang naging Pangulo si Pinoy. Ang tanong, wag ganyan, tol. Pwede ba ganito na lang? Yung 500 mo at yung 100 ko, yung saan kaya okay magmerienda dito sa Rojas Boulevard, di ba? Hindi. Hindi ang tanong. Ano ang meron sa kultura ng politika natin at bakit tayo nagkaaganon? Tara, merienda na lang tayo. Akin na yan. Alam mo naman ng mga Pilipino yung simpatya sa namatayan. Na-translate yun into vote, nanalo si Pinoy. Fast forward naman sa kasalukuyan. Ibinalik naman ni Pinoy ang utang na loob niya kay Mar. Inendorso niya ito para maging standard bearer ng LP kahit may iba pang mas matunog sa mga survey. Medyo mahaba ho to speech at kailangan natin pakinggan si Mar. Kung tutuusin, halos isang siglo na rin ang ugnayang Aquino at Rojas. Mahaba
at malalim ang pundasyon. Hindi ko kayang talikuran ang alaala ng Dad at ni Dinggoy. Ang tanong na lang, magpapatuloy pa rin kaya ang samahan nila sa politika sa mga susunod na henerasyon? Tanungin na lang natin ang single na si Pinoy. Iyan ang mga tao na kumikilo sa politika ng ating bansa noon pa. Kaya, in that sense, yes, it reminds us that politics has been going on for a very long time. Sa akin, ito'y relasyon na sinubok ng panahon, no? At tines ng pagkakataon na magpapatuloy pa nga sa darating na panahon. Mang klaseng kwento talaga mga kapatid. Pero magandang pag-usapan. Kailan at sa anong paraan kaya muli magtatagpo sa daan ng kasaysayan ang mga susunod na henerasyon ng Roxas at Aquino? Isa lang totoo dito mga kapatid. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Malamang tol, yung next yan tol, yung anak ni Mar, ako kaya si Baby James, di ba? At yan po ang history natin sa gabing ito. Ako po si Lord De Vera. Tandaan po natin ang kasabihan. Kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Oh, luma na to eh. Alam ko meron kang bago dito eh. Oh, sabi ko sa'yo, bago to. Nandito na si Cory, oh. Hoy! This program is brought to you by Robust Extreme. Super astig to.